Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga pilit na kasunduan. Sabi nila, ang pag-ibig ay kusang dumarating. Ngunit paano kung ito'y isang obligasyon na ipinataw sa iyo? Isang kasunduan na kailangan mong gampanan para iligtas ang iyong pamilya? Ngayong gabi, sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Laya, isang babaeng ipinagkait ang sariling kalayaan para sa kapakanan ng iba. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Laya. Ang kaninang masarap na amoy ng nilutong pagkain sa hapagkainan ng Hacienda de las Flores ay biglang nawalan ng halimuyak. Ang bigat ng mga salitang binitiwan ng kanyang ama, si Don Ramon Salazar, ay parang malaking batong dumagan sa kanyang dibdib. Nagpahirap sa kanyang paghinga. "Ipagpatawad mo, anak," wika ni Don Ramon. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit na bakas dito ang tensyon. Ito na lamang ang natatanging paraan para maisalba ang Salazar Realty. Ikakasal ka kay Sinag Montenegro. Sa isang iglap, ang marangyang hapagkainan na napapalibutan ng mga antigong kasangkapan at kumikinang na mga kandelero ay naging isang silid ng paglilitis. Siya ang nasasakdal at ang hatol ay naibigay na. Ano? Ang sigaw na iyon ay hindi nagmula kay Laya, kundi sa kanyang kapatid sa ama, si Selena. Tumayo ito ng padabog. Ang mga mata nito'y nanlilisik na nakatutok kay Laya. "Papa, anong kalokohan ito? Bakit siya? Bakit ang walang kwentang babaeng yan ang ipapakasal nyo sa lalaking mahal ko?" Ang bawat salita ni Selena ay parang latigong humahampas sa pagkatao ni Laya. Sa tabi nito, ang kanilang madrasta na si Amaris ay prenteng nakaupo, may isang bahagyang ngisi sa kanyang mga labi na tila nasisiyahan sa nasasaksihan. "Selena, umupo ka," utos ni Don Ramon. Ngunit hindi ito pinansin ng anak. "Hindi, Papa. Hindi ako papayag." Lumakad si Selena papalapit sa kinauupuan ni Laya. "Alam nating lahat na ako ang nararapat para kay Sinag. Ako ang may pinag-aralan. Ako ang maganda. Ako ang bagay sa kanya. Samantalang itong si Laya, ano ba siya? Isang palamuti lang dito sa hacienda." Naramdaman ni Laya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Sanay na siya. Sanay na siyang maliitin, laitin, at ituring na anino sa sarili niyang pamamahay. Sa halip na sumagot, si Amaris ang nagsalita. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. "Selena, anak, hayaan mo na ang papa mo. Kung ito ang desisyon niya, marahil ay may silbi na rin sa wakas ang ate mo." Ang sa wakas ay tumatak sa isipan ni Laya. Iyon ang naramdaman niya. Isang bagay na sa wakas ay nagkaroon ng halaga, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa isang transaksyon. Hindi na nakapagtimpi si Selena. Kinuha nito ang kopita ng red wine sa mesa at walang sabi-sabing ibinuhos iyon sa puting bestida ni Laya. Naramdaman ni Laya ang malamig na likido na gumapang sa kanyang dibdib, kasabay ng kahihiyang bumalot sa kanyang buong pagkatao. "Selena!" saway muli ni Don Ramon, ngunit huli na ang lahat. "Bagay lang yan sa'yo, mga agaw!" Sigaw ni Selena bago ito tuluyang umalis sa hapagkainan. Ang mga takong ng sapatos nito ay umaling-awngaw sa sahig na gawa sa nara. Naiwan ang katahimikan. Si Laya ay nakayuko, nakatingin sa mantsa sa kanyang damit
na parang mantsa sa kanyang dangal. Laya, sumunod ka sa akin sa opisina. Malamig na utos ng kanyang ama. Sa loob ng aklatan, sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany, hinarap siya ni Don Ramon. Wala na ang galit sa mukha nito, napalitan ng isang anyo ng pagod at pagsusumamo. Anak, intindihin mo sana, panimula nito. Ang kumpanya, malapit na itong bumagsak. Ang pamilya Montenegro lamang ang makakatulong sa atin. At ang kasal ninyo ni Sinag ang tanging kondisyon nila. Ginagawa ko ito para sa pamilya. Para sa alaala ng iyong ina. Ang pagbanggit sa kanyang ina. Iyon ang palaging sandata ng kanyang ama. Ang alas na alam nitong hindi niya kayang talunin. Papa, paano naman po ako? Halos pabulong na tanong ni Laya. Ang boses ay nanginginig. Paano ang kaligayahan ko? Lumapit si Don Ramon at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kaligayahan mo ay nasa pagtupad ng iyong tungkulin bilang isang Salazar. Isakripisyo mo muna ito, anak. Kapag nakaahon na tayo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mga pangakong walang kasiguraduhan. Mga salitang paulit-ulit niyang naririnig. Ngunit sa ilalim ng bigat ng tingin ng kanyang ama, sa anino ng obligasyon sa pamilya, naramdaman ni Laya ang kanyang sariling mga pangarap na unti-unting nadudurog. Tumango na lamang siya, isang pagtango na sumuko, isang pagtango na nagbenta ng kanyang kaluluwa. Pagbalik niya sa sala, naghihintay na roon si Amaris. Ngunit hindi na ito nag-iisa. May kasama itong isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan at ang mukha nito, kahit na napakagwapo, ay kasing lamig ng yelo. Laya, narito na si Sinag Montenegro, pakilala ni Amaris. May halong panunuya sa boses. Tumayo si Sinag at inilahad ang kamay. Hindi para sa isang magiliw na pagbati, kundi para sa isang formal na pagkakamay. Ang mga mata nito ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, hindi bilang isang mapapangasawa, kundi bilang isang bagay na sinusuri. Napansin nito ang mantsa ng alak sa kanyang damit. At isang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi nito ang tanging reaksyon. Tinanggap ni Laya ang kamay nito. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay malamig, walang emosyon. Parang pagpirma sa isang kontrata. Nang gabing iyon, matapos ang lahat, pumasok si Laya sa kanyang silid at humarap sa malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng may malungkot na mga mata at damit na may mantsa. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, ang balat na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mamula dahil sa kilig, kundi dahil sa kahihiyan. Sino ka na ngayon? Tanong niya sa sarili. Ang boses ay isang mahinang bulong sa katahimikan ng gabi. Ang babae sa salamin ay hindi sumagot. Dahil sa sandaling iyon, maging siya ay hindi nakilala ang kanyang sarili. Ang suot na traje de boda ni Laya ay tila isang obra maestra. Gawa ito sa pinakamahal na tela. Bawat burda ay masinsinang ginawa at kumikinang ang maliliit na diamante sa bawat galaw niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaang iyon, pakiramdam niya ay isa siyang manika, isang magandang palamuti na walang sariling buhay, walang sariling damdamin. Habang inaayusan siya sa loob ng isang silid sa likod ng simbahan, pumasok si Amaris. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. Bagay na bagay sa'yo, Laya.
sabi nito. Hinahaplos ang tela ng kanyang bestida. Dapat ka ngang magpasalamat. Sa wakas, ang pagiging inutil mo ay may napakinabangan din. Hindi kumibo si Laya. Anong sasabihin niya? Na ang bawat tahi ng damit na ito ay parang kadenang pumupulupot sa kanyang kaluluwa? Na mas gugustuhin pa niyang magsuot ng basahan basta't malaya siya? Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang mga salita ni Amaris na dumaan na parang hangin. Nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakakapit sa braso ng kanyang ama, hindi niya magawang itaas ang kanyang tingin. Ang mga mukha ng mga bisita ay mga malabong imahe lamang. Ang tanging malinaw ay ang lalaking naghihintay sa dulo ng kanyang paglalakbay, si Sinag Montenegro, na nakatayo roon, tuwid at walang emosyon, na parang isang estatwa. Nang sila'y magkaharap na sa dambana, ang kanilang mga panunumpa ay mga salitang walang kaluluwa. Binigkas nila ang mga linyang iyon na parang dalawang estranghero na nagbabasa ng isang script na matagal na nilang kinabisa. Tinantanggap kita, Sinag, bilang aking kabiyak. Sabi ni Laya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tinantanggap kita, Laya, bilang aking kabiyak. Sagot ni Sinag. Ang boses ay matatag, ngunit malamig. Parang isang CEO na nagsasara ng isang negosyo. Walang pag-ibig, walang galak. Tanging ang bigat ng isang obligasyon. Nang matapos ang seremonya, habang sila'y magkasabay na naglalakad pabalik, biglang sumabit ang laylayan ng mahabang bestida ni Laya sa isang nakausling pako sa sahig na kahoy. Bahagya siyang natisod at napahinto. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha sa hiya. Isa na namang kamalasan. Hinanda na niya ang sarili sa iritasyon na makikita sa mukha ni Sinag. Ngunit, sa kanyang pagkagulat, huminto rin ito. Imbes na magalit, yumuko ito ng bahagya. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, inalis nito ang pagkakasabit ng kanyang damit. Sa ginawa nito, ang mga daliri ni Sinag ay dumaplis sa kanyang kamay. Isang kislap ng kuryente. Iyon ang naramdaman ni Laya. Isang bagay na hindi pamilyar. Isang bagay na hindi inaasahan. Itinaas niya ang kanyang paningin at nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Sa mga mata ni Sinag, wala siyang nakitang pagmamahal, ngunit wala ring pagkasuklam. Ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang bakas ng pag-aalala o simpleng pag-akulang sa responsibilidad. Hindi niya alam. Ngunit ang maliit na kilos na iyon, ang hindi inaasahang pagiging Maginoo nito, ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa ng kanyang puso. Isang maliit, napakaliit na pag-asa ang sumibol. Dumiretso sila sa resepsyon na ginanap sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel. Ang lahat ay perpekto, mula sa mga bulaklak hanggang sa musika. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging isang dayuhan sa sariling kasal ay hindi nawala kay Laya. Habang sila'y nakaupo sa presidential table, lumapit si Selena. May hawak na kupitan ng champagne. Ang ngiti nito ay kasing peke ng mga palamuting bulaklak. "Congratulations, ate," sabi nito. Ang boses ay tumataginting sa sarkasmo. "Sana maging masaya ka. You deserve all the happiness in the world." At sa huling salita, sinadya nitong matisod. Ang laman ng kanyang kupita ay tumapon. Hindi sa sahig, kundi sa mismong dibdib
ng puting-puting traje de boda ni Laya. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo sa busilak na kaputian ng kanyang damit. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga kalapit na bisita. "Oh my God! I'm so sorry, ate! Hindi ko sinasadya!" Paumanhin ni Selena. Ngunit ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito ay hindi maitago. Nakatitig lamang si Laya sa mantsa. Muli, isang pamilyar na eksena, isang pamilyar na sakit. Hindi siya umimik, ngunit naramdaman niya ang pag-igting ng panga ni Sinag sa kanyang tabi. Wala itong sinabi, ngunit tumayo ito, kumuha ng isang table napkin, at marahang idinampi iyon sa damit niya, na parabang sinusubukang alisin ang mantsa. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso kay Selena. Ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Hindi ito nagsalita, ngunit ang tingin nito ay sapat na para mapaatras si Selena. Ang gabing iyon ay natapos ng walang anumang sigla. Pagdating nila sa kanilang tahanan, isang malawak at modernong penthouse unit na pag-aari ng mga Montenegro, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng syudad sa labas. Pumasok si Laya sa napakalaking master's bedroom. Ang kama ay napapalibutan ng mga talulot ng rosas, isang pilit na pagtatangka sa romansa. Naupo siya sa gilid ng kama, ang pagod at lungkot ay bumalot sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok si Sinag. Hindi ito tumingin sa kanya. Kumuha ito ng isang unan mula sa kama at isang kumot mula sa aparador. Naglakad ito patungo sa sofa sa kabilang dulo ng silid nang bago ito humiga. Nagsalita ito, ang boses ay patag at walang bahid ng kahit anong emosyon. "Matutulog ako sa sofa," sabi niya. Hindi ito totoong kasal. Ang mga salitang iyon ang pumatay sa maliit na pag-asang sumibol sa puso ni Laya kanina sa simbahan. Ang kasunduan ay kasunduan. Ang araw ng kanyang kasal ay araw lamang ng paglagda sa kontrata. At ang gabing ito, ang simula ng kanyang buhay may asawa, ay ang unang gabi ng kanyang mahabang pag-iisa. Para kay Sinag Montenegro, ang lahat ng bagay sa buhay ay may katumbas na halaga. Ang bawat desisyon ay isang kalkulasyon. Ang pagpapakasal kay Laya Aguilar, ngayon ay Laya Salazar Montenegro, ay isang strategic merger. Siya ang kapital, at ang kumpanya nila ang kikitain. Simple. Walang personalan. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing umaga, habang sila'y sabay na nag-aalmusal sa napakahabang lamesa ng kanyang penthouse. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Tanging ang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling pinggan ang maririnig. Pinagmamasdan niya ang babaeng nasa kabilang dulo ng mesa. Si Laya ay palaging tahimik. Ang mga galaw nito ay maingat, na parang isang ibon na takot gumawa ng kahit anong ingay. Nakayuko itong kumakain, iniiwasan ang kanyang tingin. Hindi ito ang tipo ng babae na sanay siyang makasalamuha, mga babaeng agresibo, may tiwala sa sarili, at alam kung ano ang gusto. Si Laya ay iba. Mahinhin, tila marupok, at may dalang isang malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kalungkutang iyon ay nagsisimulang bumagabag sa kanya. Nang gabing iyon, may isang malaking pagtitipon para sa mga investor ng Montenegro Corp. Bilang asawa niya, obligasyon ni Laya na dumalo. Sa buong biyahe papunta roon,
Wala itong imik. Nakatingin lamang sa bintana, tila ba mas gusto nitong mapunta sa ibang lugar. Mamaya, ipakikilala kita sa ilang business partners, sabi ni Sinag, bumasag sa katahimikan. Ngumiti ka lang. Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo. Isang bahagyang tango lamang ang isinagot nito. Hindi man lang lumingon. Sa loob ng event hall, nasa elemento si Sinag. Ang pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao, ang pagtalakay sa merkado, ito ang mundo niya. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, palagi niyang nakikita si Laya. Nakatayo ito malapit sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng juice. Pilit nang umingiti kapag may bumabati, ngunit halatang hindi mapakali. Para itong isang magandang bulaklak na itinanim sa maling hardin. At doon niya nakita si Selena, papalapit kay Laya na parang isang ahas na handang manuklaw. Agad na kumunot ang noo ni Sinag. Isang gulo. Iyon ang daladala ng kapatid ni Laya. Well, look who's here. Narinig niyang sabi ni Selena, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang bagong Mrs. Montenegro. Kamusta ang buhay, ate? Masaya bang maging isang palamuti sa braso ng isang bilyonaryo? Nakita ni Sinag ang pagkapahiya sa mukha ni Laya. Namula ang mga pisngi nito at mas lalo itong napayuko. Tila gustong maging invisible. Narinig ko, ni hindi ka man lang nakatapos ng college, di ba? Patuloy ni Selena. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Ano kayang masasabi ng mga business partners ni Sinag kung malaman nilang ang asawa niya ay isa lang magandang display vase? Sa sandaling iyon, may kung anong uminit sa loob ni Sinag. Hindi ito kalkulado. Hindi ito parte ng plano. Nakita niya ang namumuong luha sa mga mata ni Laya, ang panginginig ng mga kamay nito, at nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Selena. Isang eskandalo, hindi propesyonal. Ngunit higit sa lahat, isang direktang pag-atake. Hindi lang kay Laya, kundi sa pangalang Montenegro na daladala na nito ngayon. Sa pangalan niya, bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang siya papalapit sa kanila. Ang kanyang pagdating ay nagpatigil sa lahat. Kinuha niya ang kamay ni Laya. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Pinisil niya ito ng marahan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Selena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Siya ang asawa ko. Mariin niyang sabi. Ang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong paligid. Isang Montenegro. Ang kawalan mo ng respeto sa kanya ay kawalan na rin ng respeto sa akin. Ang pagkagulat sa mukha ni Selena ay hindi mababayaran. Maging ang mga taong nakarinig ay natigilan. Ngunit ang pinakanagulat sa lahat ay si Sinag mismo. Saan nanggaling ang mga salitang iyon? Saan nanggaling ang biglaang bugso ng damdaming iyon na ipagtanggol hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi ang babaeng nasa tabi niya? Hindi na niya hinintay ang sagot ni Selena. Hinila niya si Laya papalayo sa umpukan at palabas ng event hall. Sa loob ng sasakyan pauwi, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na ito malamig at nakakailang. Mayroon ng isang bagay na nagbago. Salamat, narinig niyang bulong ni Laya. Ang tingin ay nasa mga kamay nitong magkakapatong sa kanyang kandungan. Isang tango lang ang isinagot ni Sinag. Ninag, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Ngunit sa loob-loob niya, nagtatalo ang kanyang isipan.
Ang lohikal na paliwanag ay proteksyon ng brand. Ngunit may isa pang bahagi sa kanya na nagsasabing ginawa niya iyon para alisin ang lungkot at kahihiyan sa mga mata ni Laya. Isang kilos na batay sa emosyon, hindi sa rason. At iyon ang bumabagabag sa kanya. Pagdating nila sa penthouse, naunang bumaba si Laya. Tahimik itong pumasok sa silid. Naiwan si Sinag sa sala. Tinanggal ang kanyang necktie na parang sinasakal siya nito. Lumapit siya sa bintanang salamin na tanaw ang kumikinang na syudad. Isang imperyong pinaghirapan niya. Ang lahat ay kontrolado niya. Ang lahat ay nasa ayos. Maliban sa isang babaeng tahimik na nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang maayos na mundo. Habang nag-iisip, hindi niya namalayan ang sariling napadpad sa tapat ng silid ni Laya. Ang silid na dapat sana ay sa kanila. Dati, walang pag-aalinlangan siyang dumediretso sa guest room. Pero ngayon, huminto siya. Naalala niya ang kanyang kasunduan sa Hacienda de las Flores bago ang kasal. Kinausap niya si Ramon. Ngunit ang nanlilisik na tingin ni Amaris at Selena ang sumalubong sa kanya. Flashback. Kailangan mong pumunta sa opisina, Laya. Malamig na utos ni Amaris matapos ang Kinausap niya si Ramon. Ngunit ang nanlilisik na tingin ni Amaris at Selena ang sumalubong sa kanya. Flashback. Isang araw bago ang kasal, pumunta si Sinag sa Hacienda de las Flores para sa ilang huling detalye ng kasunduan. Naabutan niya sa sala si Amaris na galit na pinapagalitan si Laya dahil sa maling pagkakaayos ng mga bulaklak sa isang florera. Wala ka na bang gagawing tama, Laya? Sigaw ni Amaris ba? Ang boses ay matinis. Kahit simpleng bagay, palpak ka pa rin. Paano ka magiging asawa ng isang Montenegro kung ganito ka? Nakatayo lang si Laya, nakayuko. Tinatanggap ang bawat masasakit na salita. Sa isang sulok, nakaupo si Don Ramon. Nagbabasa ng dyaryo, ngunit halatang naririnig ang lahat at walang ginagawa. Nakita ni Sinag ang takot sa mga mata ni Laya at ang kawalan ng kapangyarihan sa postura ni Ramon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Sinag. Si Laya ay isang bilanggo sa sarili nitong pamamahay. Wakas ng flashback. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang alaalang iyon ang nagpatindi sa kung anuman ang naramdaman niya kanina sa party. Hindi lang iyon simpleng pagtatanggol sa pangalan ng pamilya. Iyon ay isang reaksyon laban sa pang-aabuso na nasaksihan niya. Hindi niya hahayaang ang uri ng pagtrato na natatanggap ni Laya sa hacienda ay madala nito sa bagong buhay na konektado sa kanya. Mayroon siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Don Ramon. Kailangang malaman ng matanda na ang ganitong asal ay hindi katanggap-tanggap. 2 ring lang. Sumagot ito. Sinag, iho, napatawag ka? Halatang kinakabahan ang boses ni Ramon. Mr. Salazar, panimula ni Sinag. Ang boses ay formal at malamig. Tumatawag ako patungkol sa inasal ng anak ninyong si Selena kanina. It was unprofessional and unacceptable. Hindi ko papayagan ang ganoong klaseng pambabastos sa asawa ko sa isang corporate event. Narinig ni Sinag ang malalim na pagbuntong hininga sa kabilang linya. Pasensya ka na, iho. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Kakausapin ko si Selena. Hindi na mauulit.
Biglang may narinig si Sinag na malakas na pagbukas ng pinto sa background ng tawag, sinundan ng matinis at galit na boses ni Amaris. Malinaw na malinaw sa pandinig ni Sinag. Ramon, anong karapatan mong kausapin siya nang hindi ko alam? Huwag mong kalimutan kung sino sa ating dalawa ang may hawak ng sikretong sisira sa'yo. Isang sandali ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay ang nagpapanik na boses ni Ramon. Sinag, pasensya na. May kailangan lang akong asikasuhin. Mag-usap na lang tayo bukas. At biglang naputol ang linya. Ibinaba ni Sinag ang kanyang telepono. Ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa kawalan. Sikretong sisira sa'yo. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng pag-aaway mag-asawa. Iyon ay isang banta, isang blackmail. Biglang nagbago ang lahat sa kanyang paningin. Ang kasal na ito, ang pagsasanib puwersa ng mga kumpanya, ay hindi pala kasing simple ng inaakala niya. Si Don Ramon pala ay hindi ang hari sa kanyang kastilyo. Siya ay isang tau-tauhan lamang, at si Amaris ang may hawak ng mga tali. Ang kanyang tingin ay napunta sa nakasaradong pinto ng silid tulugan. Sa likod ng pintong iyon ay ang babaeng nasa sentro ng lahat ng ito. Si Laya ay hindi lamang isang simpleng asset sa kasunduang ito. Siya pala ay isang mahalagang pyesa sa isang mapanganib na laro. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sinag na ang kasal na ito ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay personal na. Kinabukasan, ang katahimikan sa almusal ay naroon pa rin. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng dalawang estranghero. Ngayon, ito'y isang katahimikan na may halong pag-iingat at isang bagong kamalayan sa isa't isa. Paminsan-minsan, nahuhuli ni Laya si Sinag na nakatingin sa kanya. Hindi na tulad ng dati na parang sinusuri ang isang bagay, kundi may bahid na ng pag-usisa. Ang mga salitang binitiwan ni Sinag noong gabi, siya ang asawa ko. Isang Montenegro, ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng isang kakarampot na lakas ng loob. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lakas ng loob na iyon, kasama ng palagiang takot na bumabalot sa tuwing naiisip niya ang kapangyarihan ni Amaris sa kanyang ama. Ang nagtulak sa kanya na kumilos. Kailangan niyang malaman kung ano ang sikretong iyon. At pakiramdam niya, ang mga sagot ay nasa nakaraan, sa mga alaala ng kanyang ina. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Laya. Lumabas siya ng silid at nakita niya si Sinag sa study area. Napapalibutan ng mga dokumento. Ang muka ay seryoso sa ilalim ng ilaw ng desk lamp. Mukhang may malaki itong problema. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Nag-angat ng tingin si Sinag. Bahagyang nagulat. May tinatapos lang. Isang kontrata para sa isang bagong proyekto. May butas, pero hindi makita ng mga abogado ko. Dahil sa isang biglaang impluso, lumapit si Laya. Pwede ko bang tingnan? Tumaas ang isang kilay ni Sinag. Nagtataka. Ngunit iniabot pa rin nito ang mga papel. Lumaki si Laya na naririnig ang mga usapang negosyo ng kanyang ama. Kahit hindi siya pinag-aral para mamahala, may mga bagay siyang natutunan. Binasa niya ang mga pahina. Ang mga mata niya ay mabilis na tumatakbo sa mga teknikal na salita. Pagkatapos ng ilang minuto,
Itinuro niya ang isang maliit na sugnay sa 7 pahina. Dito, sabi niya, sabi sa Clause 4.2, ang Montenegro Corp ang may responsibilidad sa lahat ng unforeseen environmental clearances. Pero dito sa Clause 7.5, sinasabi na ang supplier ang sasagot sa lahat ng permits and licenses. Magkaiba ang legal definition ng clearance at permit. Pwedeng gamitin ng supplier ang butas na to para ipasa sa inyo ang gastos na dapat ay sa kanila. Natigilan si Sinag. Kinuha niya ang dokumento at muling binasa ang mga itinuro ni Laya. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, tumingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang isang tunay na ngiti mula rito. Isang ngiti ng paghanga. "How did you see that?" Tanong nito. Hindi makapaniwala. Madalas kong naririnig si Papa na nagrereklamo tungkol sa mga ganyang technicalities dati. Mahinang sagot ni Laya. "You're brilliant," sabi ni Sinag. Ang salita ay lumabas ng natural sa kanyang bibig. Naramdaman ni Laya ang pamumula ng kanyang pisngi. Isang simpleng papuri, ngunit para sa kanya, iyon ay isang malaking bagay. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, hindi siya si Laya na walang silbi. Nakita siya ni Sinag. Kinabukasan, nagpaalam si Laya na babalik muna siya sa Hacienda de las Flores para kunin ang ilan pa niyang mga gamit. Ito ang kanyang palusot. Ang totoo, may isa siyang lugar na kailangang puntahan. Ang lumang bodega sa likod ng hardin, kung saan nakatago ang mga naiwang gamit ng kanyang ina. Puno ng alikabok at amoy ng lumang kahoy ang bodega. Sa gitna ng mga lumang muebles na nababalutan ng puting tela, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang malaking baul na gawa sa kahoy ng kamagong. Ang baul ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lavanda at mga lumang papel. Sa loob, maingat na nakasalansan ang mga damit ng kanyang ina, mga lumang litrato, at sa ilalim ng lahat, isang diary na nababalutan ng katad. Umupo siya sa sahig at niyakap ang diary. Ito na lang ang natitirang piraso ng kanyang ina. Binuklat niya ang mga pahina. Puno ito ng mga sulat kamay tungkol sa pagmamahal ng kanyang ina sa hacienda. Ang lupang ito ang puso ko. Ang bawat bulaklak ay isang tibok nito. At sa kanya, ikaw ang pinakamagandang bulaklak sa hardin na ito, aking Laya. Ngunit habang papalapit sa mga huling pahina, nagbago ang tono nito. Naging puno ng pangamba. May mga anino sa paraiso. Sulat nito. May mga ambisyon na nakakasilaw. Kayang gawing kasangkapan kahit ang pag-ibig kailangan kong protektahan ang para sa iyo, anak. Mga anino, ambisyon. Parang patungkol kay Amaris. Habang isasara na sana niya ang diary, may naramdaman siyang matigas sa loob ng takip sa likod. Maingat niya itong kinapa at natuklasan ang isang maliit na sikretong kompartimento. Sa loob, may isang maliit at antigong susi na may kakaibang sagisag, isang pluma at isang timbangan, isang sagisag ng isang law firm. Kasama ng susi, may isang maliit na papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Isang pamilyar na sulat kamay ang sumalubong sa kanya. Ang sulat ng kanyang ina. Para lahat sa'yo, aking Laya. Hanapin mo si Attorney Del Fuego. Nasa kanya ang tunay na testamento. Nanlamig ang buong katawan ni Laya. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Tunay na testamento?
Ibig sabihin, mayroon pang iba? Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng kanyang takot, ay biglang nagkaroon ng pangalan, Attorney Del Fuego. Ang susi sa kanyang mga kamay ay hindi na lamang isang piraso ng metal. Ito na ngayon ang susi sa katotohanan. Nakita ko sila, Mama! Nakita ko sila! Ang sigaw ni Selena ay umaling-awngaw sa loob ng kanyang marangyang silid sa Hacienda de las Flores. Ibinagsak niya ang kanyang cellphone sa kama matapos makita ang isang litratong kuha ng isa niyang kaibigan. Si Sinag at Laya, magkasamang lumalabas sa isang restaurant. Hindi iyon ang nakapag-init ng kanyang ulo, kundi ang paraan ng pagtingin ni Sinag kay Laya habang binubuksan nito ang pinto ng sasakyan para sa kanya. May respeto, may pag-aalaga. Pumasok si Amaris sa kanyang silid, dala ang karaniwang malamig na ekspresyon. Ang pagsigaw ay hindi makakatulong sa'yo, Selena. Mag-isip ka. Mag-isip. Mama, hindi mo ba nakikita? Unti-unti nang nahuhulog si Sinag sa patibong ng babaeng yon. Sumbat ni Selena, ang mga luha ng galit ay namumuuna sa kanyang mga mata. Nagpapanggap siyang mahina, nagpapaawa, samantalang ako, na lahat ay ginagawa para sa kanya, ay binabaliwala niya lang. Umupo si Amaris sa tabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit kasing talim ng patalim. Kung gayon, kailangan nating ipakita kay Sinag kung sino talaga ang ate mo. Isang babaeng desperada at kayang manakit para lang makuha ang gusto niya. Kumunot ang noo ni Selena. Anong ibig mong sabihin? Isang tusong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amaris. Kailangan nating bigyan si Sinag ng dahilan. Para kamuhian si Laya, kailangan mong maging biktima, anak. At si Laya, ang gagawin nating kontrabida. Kinabukasan, isinagawa ni Selena ang plano. Nagpunta siya sa isang mamahaling mall. Alam niyang lugar kung saan madalas pumunta ang mga kakilala nila. Sa parking lot, nang masiguro niyang walang ibang tao sa paligid maliban sa mga CCTV camera na alam niyang naroroon, sinimulan niya ang kanyang palabas. Ginulo niya ang sariling buhok. Punitin niya ng bahagya ang manggas ng kanyang mamahaling blouse gamit ang kanyang sariling mga kuko. Kinalmot niya ang kanyang braso, sapat lang para mamula at mag-iwan ng bakas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Sinag. Ang boses ay puno ng pagsusumamo at pekeng takot. Sinag, tulungan mo ako. Humihikbing sabi niya. May tumulak sa akin dito sa parking lot. Kinuha ang bag ko. Sabi niya, para to sa pag-agaw mo kay Sinag. Binanggit niya ang pangalan ni Laya. Ilang minuto lang, dumating si Sinag. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya nito sa ganoong kalagayan, magulo ang buhok, may punit ang damit, at umiiyak, agad itong lumapit. Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Tanong nito, hinahawakan siya sa balikat. Yumakap si Selena ng mahigpit. Ito na yon. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ang pakiramdam ng mga bisig ni Sinag sa paligid niya, kahit na dahil sa awa, ay sapat na para sa kanya. Takot na takot ako, Sinag. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Laya. Nauutusan niya ang isang tao para saktan ako. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagdating ni Laya na halatang tinawagan din ni Sinag. Ang gulat at sakit sa muka ng kanyang kapatid nang makita ang eksena ay nagdulot ng isang matamis na kasiyahan sa puso ni Selena. Tingnan natin kung paano ka makakalusot dito,
mang-aagaw. Sa mga sumunod na oras, ginampanan ni Selena ang papel ng isang kaawa-awang biktima. Ngunit napansin niya ang kakaibang katahimikan ni Sinag. Nag-aalala ito, oo, pero ang mga mata nito ay mapanuri. Ang mga tanong nito ay masyadong detalyado. Saang eksaktong pwesto nangyari? Anong oras? Sigurado ka ba sa mga narinig mo? Kinabukasan, tinawagan siya ni Sinag. Pinapupunta siya nito sa opisina nito sa Montenegro Corp. Nagbihis si Selena ng pinakamaganda niyang damit. Inaasahan na hihingi ito ng tawad sa ngalan ni Laya o marahil ay sasabihin nitong naniniwala ito sa kanya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang Sinag na nag-aalala, kundi ang Sinag na CEO. Malamig, seryoso, walang emosyon. Umupo ka, Selena, sabi nito. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang tablet. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Pinindot nito ang play. Napanood ni Selena ang kanyang sarili sa screen. Isang malinaw na kuha mula sa CCTV ng parking lot. Napanood niya ang bawat kilos niya. Ang paggulo sa sariling buhok, ang pagpunit sa sariling damit, ang pagkalkal sa sariling bag, at pagtapon nito sa malayo, at ang maingat na pagkalkalmot sa sariling braso. Nanlamig ang buong katawan niya. Nahuli siya. Ipaliwanag mo to, Selena, sabi ni Sinag. Ang boses ay patag ngunit may bigat na parang isang malaking bato. Hindi. Edited yan. Pakana yan ni Laya. Desperadong tanggi niya. Umiling si Sinag, isang pahiwatig ng pagkadismaya. Huwag mo nang isama si Laya dito. Nakausap ko na ang security ng mall. Nakuha na rin nila ang ninakaw mong bag. Kumpleto ang laman. Selena, tapusin na natin to. Tumayo si Sinag at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. At sana, ito na ang huli. Humarap ito, at ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Huwag na huwag mo nang gagalawin ang asawa ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Hindi lang siya nabigo. Ipinamukha sa kanya na pinili nito si Laya. Ipinagtanggol nito si Laya. Ang pagkadismaya ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para kay Sinag ay naging purong puot. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng kabaliwan. Ang asawa mo? Tanong niya, tumatayo. Ang basahang yon na pinulot mo lang para maisalba ang kumpanya ng pamilya niya? Nagpapakatanga ka, Sinag. Hindi kumibo si Sinag. Hinayaan lang siyang ilabas ang kanyang galit. Akala mo ba magiging masaya kayo? Sigaw niya. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Mga luha ng pagkatalo at pagkamuhi. Naglakad siya papalabas ng opisina. Ngunit bago niya isara ang pinto, humarap siya at ibinigay ang kanyang huling banta, ang kanyang sumpa. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong hindi rin siya liligaya. Matapos ang insidente sa mall, hindi na muling nagpakita si Selena. Nalaman ni Laya mula kay Sinag ang buong katotohanan sa likod ng palabas ng kanyang kapatid. Imbes na matuwa, nakaramdam siya ng awa. Awa para kay Selena na biktima ng sariling pagkamuhi at takot sa kung ano pa ang kaya nitong gawin. Ngunit ang pinakamalaking epekto sa kanya ay ang ginawa ni Sinag. Hindi lang siya nito pinagtanggol, pinagkatiwalaan siya nito. Ang tiwalang iyon ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng determinasyon na kailangan niya. Hawak ang antigong susi at ang piraso ng papel na may pangalang
Attorney Del Fuego. Nagsimula siyang magsaliksik sa tulong ng internet. Nahanap niya ang isang lumang law firm sa isang distrito ng Maynila na halos nalimutan na ng panahon. Del Fuego and Associates. Bukas pa kaya ito? Nagpaalam siya kay Sinag na may bibisitahin siyang isang matandang kaibigan ng kanyang ina. Walang tanong-tanong na pumayag ito. Isang pahiwatig ng bago nilang antas ng pagtitiwala. Ang opisina ng Del Fuego and Associates ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Maalikabok ang pasilyo at ang amoy ng mga lumang libro at papel ay nanunuot sa hangin. Sa loob, isang matandang lalaki na may makapal na salamin at puting buhok ang sumalubong sa kanya. Attorney Del Fuego, mahinang tanong ni Laya. Ngumiti ang matanda. Ako nga. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ineng? Nanginginig ang mga kamay ni Laya habang inilalabas mula sa kanyang bag ang susi at ang piraso ng papel. Pinapunta po ako rito ng nanay ko, si Althea Jimenez Salazar. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ina, biglang nagbago ang anyo ng abogado. Nawala ang magiliw nitong ngiti at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Tinitigan niya ang susi, pagkatapos ay si Laya. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang araw na ito? Sabi ng abogado. Halika, sumunod ka sa akin. Dinala siya nito sa isang silid sa likod na puno ng mga steel cabinet. Ginamit nito ang susi ni Laya para buksan ang isang maliit, kinakalawang na safety deposit box. Mula sa loob, kinuha nito ang isang makapal na Manila envelope. Ang selyo ay buo pa at may tatak ng notaryo. Ang iyong ina, panimula ni Attorney Del Fuego habang sila'y pabalik sa kanyang mesa. Si Althea ay hindi lang isang kliyente. Isa siyang matalik na kaibigan. At isa siyang napakatalinong babae. Alam niyang ang kasakiman ay kayang sirain kahit ang pinakamatibay na pamilya. Kaya't bago siya pumanaw, gumawa siya ng isang huling testamento. Binuksan ng abogado ang sobre at inilabas ang isang dokumento. Ang papel ay luma na, ngunit ang mga salita ay malinaw pa rin. Ito ang tunay na last will and testament ng iyong ina. Ang testamentong ipinakita sa iyo ng iyong ama ay peke, ginawa para lang mapakalma ka. Humigpit ang kapit ni Laya sa kanyang upuan. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ayon sa dokumentong ito, patuloy ng abogado, ang lahat ng ari-arian na minana ni Althea mula sa kanyang mga magulang, ang pamilya Jimenez, ay ipapamana niya sa kanyang kaisa-isang anak, si Laya Jimenez Salazar. Nagbasa ang abogado mula sa dokumento. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Una, ang buong lupain, istruktura, at lahat ng nilalaman ng Hacienda de las Flores ay mapupunta kay Laya. Pangalawa, ang 60% ng shares ng Salazar Realty na orihinal na pag-aari ng pamilya Jimenez bago ito isinama sa pangalan ng kumpanya ay mapupunta rin kay Laya. Natigil sa paghinga si Laya. Ang hacienda, ang kumpanya, sa kanya? Ngunit may isang kondisyon. Dagdag ni Attorney Del Fuego, itinaas ang kanyang tingin mula sa papel. Ang lahat ng ito ay magiging legal at may bisa lamang sa oras na si Laya ay ikasal. Parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Laya. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Ang pagmamadali ng kanyang ama na ipakasal siya. Ang galit ni Amaris at Selena. Hindi lang ito tungkol sa pagsalba sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa kanyang mana.
Ginawa siyang kasangkapan para ma-access ang yaman na dapat ay sa kanya pala mula pa sa simula. Ang pakiramdam na isa lamang siyang pala. Siyang palamuti, isang walang silbing anak, ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-aalab na katotohanan. Hindi siya isang simpleng piyesa sa laro. Siya pala ang reyna. Sa biyahe pa uwi, hawak-hawak niya ang kopya ng testamento. Ang piraso ng papel na iyon ay hindi lang isang legal na dokumento. Iyon ay ang huling habilin ng kanyang ina, ang kanyang sandata, ang kanyang kalayaan. Ang awa at takot na naramdaman niya dati ay napalitan ng determinasyon. Pagdating niya sa Hacienda de las Flores, naabutan niya ang kanyang ama sa opisina nito. Nag-iisa. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya ng diretso, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Walang salitang inilapag niya ang dokumento sa ibabaw ng mesa ni Don Ramon. Nag-angat ng tingin ang kanyang ama, nagtataka. Ngunit nang makita nito ang pamagat ng dokumento at ang selyo ng law firm ni Del Fuego, bigla itong namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tinitigan ni Laya ang kanyang ama, hindi na may takot, kundi may malamig na kalinawan. "Gaano katagal niyo nang itinago sa akin ito, Papa?" Tanong niya. Ang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, puno ng sakit ng maraming taon ng panloloko, ngunit matatag. Bago pa man makasagot si Don Ramon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Amaris. May dalang isang tasa ng tsaa. "Ramon, narito na ang tsaa mo." Natigil ito nang makita ang eksena. Ang namumutlang si Ramon, ang dokumento sa mesa, at si Laya na nakatayo roon na parang isang hukom, ang mga mata ay nagliliyab. Narinig ni Amaris ang tanong ni Laya. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago, mula sa pagkagulat, patungo sa pagkatakot, at sa huli, sa isang anyo ng purong pagbabanta at pagkamuhi. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Nalaglag mula sa mga kamay ni Amaris ang tasang dala niya. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay kasabay ng pagguho ng mundo na maingat niyang binuo sa loob ng maraming taon. Ang testamento. Ang lintik na testamentong iyon. Akala niya ay habambuhay na itong mananatiling isang lihim. "Anong ibig sabihin nito, Ramon?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat mula sa namumutlang mukha ng kanyang asawa patungo sa matatag na anyo ni Laya. Ang Laya na kaharap niya ngayon ay hindi na ang dating utu-utong ampon na kaya niyang laruin. Ang babaeng ito ay may kapangyarihan na ngayon. "Umalis ka muna, Laya," sabi ni Ramon. Ang boses ay basag. "Hindi," matigas na sagot ni Laya. "Dito lang ako. Gusto kong marinig ang lahat." Tumawa si Amaris, isang tawang walang kagalakan. "Ang tapang mo na ngayon, Laya. Dahil ba hawak mo na ang papel na yan? Akala mo ba sa'yo na ang lahat?" "Hindi ko inaakala. Alam ko," sagot ni Laya. Ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Dahil iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Ang gabing iyon ay puno ng sigawan at pagtatalo. Ngunit sa huli, walang nagawa si Amaris. Ang batas ay batas. Dahil kasal na si Laya, ang testamento ay may bisa na. Ang hacienda, ang shares,
Lahat ay nasa ilalim na ng pangalan ni Laya. Siya at si Selena ay mga bisita na lamang sa sarili nilang kaharian. Sa mga sumunod na araw, ang Hacienda de las Flores ay naging isang malamig na lugar. Ang bawat pagkikita nila ni Laya ay puno ng tensyon. Ngunit ang mas kinamumuhian ni Amaris ay ang pagbabago kay Sinag. Dati ang lalaki ay propesyonal at may distansya. Ngayon, palagi na itong nasa tabi ni Laya. Ang mga tingin nito sa ampon ay puno na ng pag-aalaga, minsan ay may kislap pa ng paghanga. Ang bawat kilos nito na nagpapakita ng pagprotekta kay Laya ay parang isang sundang na tumatarak sa puso ni Amaris at lalo na kay Selena, ang kanyang anak. Si Selena ay nagkukulong na lang sa kwarto, umiiyak, tumatangging kumain. Ang pangarap nitong maging Mrs. Montenegro ay naglaho na parang bula. At para sa isang ina, walang masasakit pa kaysa makita ang pagdurusa ng sariling anak. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa silid ni Selena, may sinabi ang kanyang anak na nagbigay sa kanya ng isang napakasamang ideya. "Sana mawala na lang siya, Mama," humihikbing sabi ni Selena. "Sana mawala na lang si Laya at ang magiging anak nila." Natigilan si Amaris. "Anak, anong ibig mong sabihin?" "Oo, Mama. Nakita ko siya noong isang araw. Nagsusuka. At palagi siyang pinoprotektahan ni Sinag. Sigurado ako, buntis siya." Buntis. Ang salitang iyon ay parang isang bomba. Isang anak. Isang tagapagmana. Iyon na ang huling tali na magbubuklod kina Sinag at Laya. Iyon na ang huling pako sa kabaong ng mga pangarap ni Selena. Kung mayroon lang sanang paraan para mawala ang bata, bulong ni Selena, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Sa isipan ni Amaris, isang madilim na plano ang nabuo. Isang plano na walang atrasan. Kung hindi nila makukuha ang yaman at ang lalaki sa legal na paraan, kukunin nila ito sa paraang marumi. "May paraan, anak," mahinang sabi ni Amaris, hinahaplos ang buhok ni Selena. "May paraan para mawala hindi lang ang bata, kundi pati na rin ang pagmamahal ni Sinag para sa kanya. Kailangan lang nating maging matalino." Ang plano ay simple, ngunit napakadelikado. Gagamit sila ng isang uri ng halamang gamot na nakukuha mula sa isang matandang manggagamot sa probinsya. Walang lasa, walang amoy, ngunit kapag inihalo sa inumin, nagiging sanhi ito ng matinding pananakit ng tiyan at pagdurugo. Isang pagkalaglag. At pagkatapos, si Selena, sa tulong ng isang pekeng medical certificate, ay magpapanggap na buntis din. Mag-iimbento siya ng kwento na may nangyari sa kanila ni Sinag noon pa, bago ang kasal. Kapag nawala na ang anak ni Laya at si Sinag ay puno ng pighati at pagkalito, doon papasok si Selena bilang ang ina ng kanyang isa pang anak. Sino ang pipiliin ng isang lalaki? Ang asawang nakunan o ang babaeng nagdadala ng kanyang dugo? Kinabukasan, sa araw ng kaarawan ni Don Ramon, nagkaroon ng isang maliit na salo-salo sa hasyenda. Ito ang perpektong pagkakataon. Habang ang lahat ay abala, si Selena ang naatasang maghanda ng inumin. Sa kusina, nanginginig ang mga kamay ni Selena habang inihahalo ang pulbos sa isang pitsel ng sariwang pomegranate juice, ang paborito ni Laya. "Sigurado ka ba rito, Mama?" tanong ni Selena. Ang muka ay namumutla. Hinawakan ni Amaris ang mga kamay ng anak para pakalmahin ito. "Ito na ang huling barahan natin, Selena. Para sa kinabukasan mo. Para sa atin."
Sa hapagkainan ang tensyon ay halos nahihipo. Ngunit si Laya na hindi pa opisyal na ipinapaalam ang kanyang pagbubuntis ay may kakaibang saya sa kanyang mga mata. Masaya itong nakikipag-usap kay Sinag. Ang tanawing iyon ang lalong nagpatigas sa puso ng mag-ina. Buong pag-iingat na lumapit si Selena. Dala ang isang baso ng pulang juice. Ngumiti siya, isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Ate, sabi niya, ang boses ay pilit na pinatatag. Happy birthday, Papa! Isang toast para sa pamilya. Ito, para sa'yo at sa magiging baby. Ang huling mga salita ay halos pabulong, isang direktang patama. Nakita ni Amaris ang pagkagulat sa mukha ni Laya. Ngunit bago pa man ito makatanggi, kinuha nito ang baso. Nakatutok ang mga mata ni Amaris at Selena sa baso, sa kamay ni Laya, habang dahan-dahan itong itinaas patungo sa kanyang mga labi. Ito na, ang katapusan ng lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang baso sa labi ni Laya, nagsalita si Sinag. Napansin nito ang bahagyang pamumutla ni Laya. Mukhang pagod ka, mahal, sabi nito. Ang salitang mahal ay tumarak sa puso ni Selena. Inabot ni Sinag ang baso mula sa kamay ni Laya. Hayaan mo, ako na ang iinom para sa'yo. At sa isang mabilis na kilos, bago pa man makasigaw si Amaris o Selena, bago pa man may makapigil sa kanya, ininom ni Sinag ang buong laman ng baso. Isang lagok. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang tanging nakikita ni Amaris ay ang walang lamang baso sa kamay ni Sinag at ang lagim sa mga mata ng kanyang anak na si Selena. Ang lason ay nasa maling katawan. Isang ngiti. Iyon ang huling bagay na nakita ni Laya sa mga labi ni Sinag bago gumuho ang kanyang mundo. Isang ngiti na para sa kanya. At pagkatapos ang ngiting iyon ay napalitan ng isang anyo ng pagkalito. Ang mga mata nito'y nanlalaki. Hinawakan nito ang kanyang lalamunan na parang hindi makahinga. Sinag? Tawag ni Laya, ang kanyang boses ay isang alanganing bulong. Bumagsak ang baso mula sa kamay ni Sinag. Lumikha ng isang matinis na tunog sa sahig na marmol. Kasunod niyon, ang kanyang katawan. Isang malakas na kalabog. Sinag! Ang sigaw ni Laya ay isang palahaw na pumuno sa buong hasyenda. Mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Ang mukha ni Sinag ay nagsimulang mangitim at may puting bula na lumalabas sa kanyang bibig. Nangingisay ito. Ang sumunod na mga pangyayari ay isang magulong paghahalo ng mga imahe at tunog. Ang gulat na sigaw ni Don Ramon. Ang mga utusan na nagpapanik. Ang pekeng pag-aalala sa boses ni Amaris. At ang pinaka-nangingibabaw sa lahat, ang takot na anyo sa mukha ni Selena. Isang takot na hindi para kay Sinag, kundi takot ng isang kriminal na nahuli sa akto. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Laya. Ang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang hawakan ang mukha ni Sinag. Huwag kang bibitaw, Sinag. Please, lumaban ka. Sa biyahe papuntang ospital, ang tunog ng sirena ay kasabay ng dagundong sa kanyang dibdib. Yakap niya ang walang malay na katawan ni Sinag. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mamahaling suit nito. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pagliko ng ambulansya ay isang yugyog na nagpapaalala sa kanya na maaaring ito na ang mga huling sandali nila. Sa emergency room, pinaghiwalay sila. Isang pader
isang pinto, ang humaharang sa kanya mula sa lalaking nagligtas sa kanya. Naupo si Laya sa malamig na sahig ng pasilyo. Doon sa ilalim ng matinding liwanag ng ospital, nag-iisa siya sa kanyang pighati. Dumating ang kanyang ama, si Amaris, at si Selina. Ngunit para sa kanya, hangin lang sila. Ang kanyang buong mundo ay nasa loob ng kwartong iyon. Lumipas ang mga oras. Bawat doktor o nurse na lumalabas ay tinititigan niya. Naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong pag-asa. Sa wakas, isang doktor ang lumabas. Ang muka ay pagod at seryoso. Agad na tumayo si Laya. "Dok, kamusta po siya? Okay na po ba siya?" Sunod-sunod niyang tanong. Tinanggal ng doktor ang kanyang salamin at bumuntong hininga. "Ginawa na namin ang lahat para in-neutralize ang lason. Pero napakalakas nito at mabilis na kumalat sa sistema niya. His organs are failing. Napakakritikal ng kanyang kondisyon. We have to be prepared for the worst." Ang mga salita ng doktor ay parang martilyong pumukpok sa pundasyon ng kanyang pag-asa. Gumuho ito. "The worst?" Ulit niya, ang boses ay basag. Naramdaman niya ang paghina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa mga nakaraang linggo ay biglang naglaho. Wala na. Talo na siya. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang yaman, lahat ng iyon ay walang kwenta kung mawawala si Sinag. Doon niya nakita sina Amaris at Selina, nakatayo sa di kalayuan, nagbubulungan. At sa isang iglap, ang kanyang pighati ay naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na matagal niyang kinimkim. Tumayo siya, ang mga mata ay nagliliyab. Nagmartsa siya papalapit sa kanila. "Kayo," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Mas malala pa sa lason na ininom ni Sinag. "Kayong dalawang demonyo." "Laya, anong pinagsasabi mo?" sabi ni Amaris, sinusubukang magpanggap. "Huwag kang magkunwari!" sigaw ni Laya. Sapat na para mapatingin ang mga tao sa paligid. "Nakita ko ang mga mukha ninyo. Nakita ko ang takot sa mga mata mo, Selina. Noong ininom niya ang lason na para sa akin. Para sa amin ng anak ko." Namutla si Selina. "Masaya na ba kayo?" Patuloy ni Laya. Ang mga luha ay bumuhos na. Mga luha ng galit. "Kung may mangyaring masama kay Sinag, isinusumpa ko sa ngalan ng nanay ko. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Ipapakain ko sa inyo ang lahat ng sakit na ipinaranas ninyo sa akin, sa amin. Hinding-hindi ko kayo patatahimikin." Umatras ang mag-ina. Takot sa anyo ni Laya na hindi pa nila nakikita kailanman. Tinalikuran sila ni Laya at pumasok sa ICU kung saan inilipat si Sinag. Ang tunog ng mga makina ang sumalubong sa kanya. Nakahiga ito, napapalibutan ng mga tubo, ang muka ay maputla. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Malamig. Napakalamig. Inilapit niya ang kanyang muka sa tainga nito. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. "Sinag," bulong niya. "Nandito lang ako. Huwag mo akong iwan. Please." Hinalikan niya ang kamay nito. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balat nito. "Ngayon ko lang naramdaman to." Patuloy niya sa gitna ng pag-iyak. "Ngayon ko lang sasabihin, mahal kita, Sinag. Mahal na mahal kita. Kaya please, bumalik ka sa akin." Isang oras siyang nanatili roon. Nakahawak sa kamay nito. Nagdarasal.
umaasa. Maya-maya, bumukas ang pinto. Ang doktor kanina. Ang muka nito ay mas seryoso ngayon, mas mabigat. Tumayo si Laya. Ang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. "Dok!" Tumingin ang doktor kay Sinag. Pagkatapos ay sa kanya. "Bumuntong hininga ito. Ginawa na po namin ang lahat." Panimula ng doktor, ang bawat salita ay isang dagok. Pero ang lason ay nagsisimula ng humupa. "We got a pulse back. A weak one. But it's there. He's a fighter." Ang mga huling salita ng doktor ang humila kay Laya pabalik mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ang patag na tunog mula sa heart monitor ay napalitan ng isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na beep is beep, beep. Isang tunog na para sa kanya ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Isang milagro, isang pangalawang pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Laya sa tabi ni Sinag. Ang hospital room ang naging mundo niya. Doon siya kumakain. Doon siya natutulog sa isang hindi komportableng upuan. Ang kamay ay palaging nakahawak sa kamay nito. Kinakausap niya ito kahit tulog. Ikinukwento ang kanyang araw, ang kanyang mga pangarap para sa kanila at sa kanilang magiging anak. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng isang libro, naramdaman niya ang isang bahagyang pagpisil sa kanyang kamay. Agad siyang napatayo. Sinag. Dahan-dahan, napakabagal. Iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Malabo pa ang mga ito, puno ng pagkalito. Tumingin ito sa paligid, sa mga puting pader, sa mga aparato, at sa wakas, sa kanya. Laya. Ang pangalan niya. Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig nito. Ang boses nito ay mahina at paos. Ngunit para kay Laya, iyon ang pinakamatamis na tunog. Ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng maraming araw ay bumuhos na. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng kagalakan. "Nandito ako," sabi niya. Hinahaplos ang pisngi nito. "Nandito lang ako, mahal. Hindi kita iniwan." Ang paggising ni Sinag ang nagpabago sa lahat. Ang balita ng kanyang milagrosong paggaling ay mabilis na kumalat. Ang unang bumisita ay si Don Ramon. Nakita ni Laya ang kanyang ama na nakatayo sa may pinto. Nag-aalinlangan. Ang dating matikas na Don ay tila tumanda ng 10 taon. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. "Pasok po kayo, Papa," sabi ni Laya. Lumapit si Ramon sa kama. Yumuko ito. At sa pagkagulat ng lahat, lumuhod ito sa sahig. "Patawarin niyo ako," sabi ni Ramon sa pagitan ng mga hikbi. Nakatingin kay Sinag at Laya. "Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko. Sa kahinaan ko. Hinayaan kong sirain ni Amaris ang pamilyang ito. Ang buhay mo, anak." Tumingin si Laya kay Sinag. Si Sinag, kahit mahina pa, ay tumango. Nauunawaan niya. Ang kanyang ama ay biktima rin. Ang karanasan sa bingit ng kamatayan ay nag-iwan ng marka kay Sinag. Nawala na ang dating malamig at kalkuladong CEO. Ang natira ay isang lalaking nakakita sa tunay na halaga ng buhay, ng pamilya, at ng pag-ibig. Isang gabi, habang sila lang ang dalawa sa silid, kinausap niya si Laya. "Narinig kita,"
sabi ni Sinag. Ang boses ay mas malakas na ngayon. Ang alin? Tanong ni Laya. Noong gabing iyon, noong akala ko ay katapusan ko na. Narinig ko ang bawat salita mo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Sinabi mong mahal mo ako. Namula si Laya. Sinag, ako. Huwag kang mag-alala. Pinutol siya ni Sinag. Dahil ganoon din ang nararamdaman ko. Laya, noong ininom ko ang lason na yon, hindi dahil sa negosyo o sa pangalan. Ininom ko iyon dahil hindi ko kayang makita kang masaktan. Dahil sa sandaling iyon, mas gugustuhin ko pang ako ang mawala kaysa sa inyo ng anak natin. Ang pag-amin na yon, na sinabi ng walang pag-aalinlangan, ang tuluyang naghilom sa lahat ng sugat sa puso ni Laya. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay may kasamang bagong determinasyon. Kailangan nilang panagutin ang mga may sala. Habang nagpapagaling si Sinag, si Laya naman ang kumikilos. Sa tulong ng impluwensya at yaman ng mga Montenegro, nagsimula siyang mag-imbestiga. Kinailangan niya ng pruweba. At ang sagot ay nasa loob mismo ng hasyenda. May isang kasambahay, si Manang Elsa, na matagal nang naninilbihan sa pamilya mula pa noong panahon ng kanyang ina. Takot ito kay Amaris, ngunit ang pagmamahal nito kay Laya at sa yumaong si Althea ay mas matimbang. Kinausap ni Laya si Manang Elsa. Sa simula, takot itong magsalita. Manang, para po sa nanay ko, pakiusap ni Leia. Para sa hustisya. Nakita niyo po ba? Sa huli, umiiyak na umamin si Manang Elsa. Nakita niya si Selina na may inilalagay sa pitsel ng Jewish. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit ang itsura ni Selina ay kahina-hinala. Pumayag itong tumestigo. Nag-iwan din ito ng isang mahalagang impormasyon. May natira pang kaunti sa pulbos na ginamit. Itinago ni Selina sa isang maliit na bote sa ilalim ng kanyang kama. Isang linggo ang lumipas. Sapat na ang lakas ni Sinag para makalabas ng ospital. Ang pag-uwi nila ay hindi sa kanilang penthouse, kundi sa Hacienda de las Flores. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, at dito rin nila ito tatapusin. Pagdating nila, ipinatawag ni Sinag ang lahat, si Don Ramon, si Amaris, at si Selina, sa sala. Ang sala kung saan unang inanunsyo ang kanilang kasal. Naupo si Sinag sa isang silyang pangulo. Si Laya ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat. Ang hari ay nagbalik sa kanyang kaharian at sa tabi niya ang kanyang reyna. Si Amaris at Selina ay halatang kinakabahan. Nagpatawag ako ng isang family meeting. Panimula ni Sinag, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpapakilabot. Dahil mayroon tayong mga bagay na kailangang ayusin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Ang huling paghuhukom ay magsisimula na. Umpisahan natin sa pinakasimple, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa folder na hawak ni Laya. Ang Hacienda de las Flores at ang 60% ng Salazar Realty ay pag-aari na ngayon ng asawa ko, si Laya, ayon sa huling habilin ng kanyang ina. Bumaling siya kay Amaris. Kaya't mula sa araw na ito, Amaris, hindi ka na ang ginang ng pamamahay na ito. Isa ka na lamang bisita. At ang pagbisita mo ay malapit nang matapos. Wala kang karapatan, sigaw ni Amaris, tumatayo.
Asawa ako ni Ramon. Isang asawa na tinakot at ginamit ang isang sikreto para kontrolin siya? Ganti ni Sinag. Ang tanong na iyon ang nagpatahimik kay Amaris. Namutla ito. Paano nalaman ni Sinag? Ngunit hindi iyan ang pinakamabigat na issue ngayon. Patuloy ni Sinag. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Selena na nanginginig na sa kanyang upuan. Ang pag-uusapan natin ay attempted murder. Wala kaming ginagawa. Mabilis na tanggi ni Selena. Ang boses ay matinis sa takot. Ngumiti si Laya. Isang ngiting walang bahid ng saya. Talaga, Selena? Kung gayon, baka kilala mo ang taong ito. Mula sa likod ng isang pinto, lumabas si Manang Elsa, ang matandang kasambahay. Yumuko ito ng bahagya bago tumingin ng diretso kay Selena. Manang Elsa? Bulong ni Selena, ang kulay ay tuluyan nang nawala sa kanyang muka. Nakita ko po kayo, Ma'am Selena, sabi ni Manang Elsa. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. Nakita ko po kayong naglalagay ng pulbos sa pitsel ng juice. Ang pitsel na para kay Ma'am Laya. Sinungaling, binayaran ka niya. Sigaw ni Selena, itinuturo si Laya. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Sinag. Ipinakita niya ang isang maliit na plastic bag na may lamang pong kaunting pulbos. Ito ang nakuha namin mula sa ilalim ng kama mo, Selena. At ayon sa resulta ng laboratorio, ito ay tugma sa lason na nakita sa aking dugo. Isang lason na galing sa isang halaman na sadyang pampalaglag. Sa puntong iyon, si Selena ay parang isang hayop na nasukol. Hindi totoo yan, Mama. Baling niya sa kanyang ina, naghahanap ng tulong. Ngunit maging si Amaris ay wala nang masabi. Ang lahat ng ebidensya ay nakalatag na. Doon na bumigay si Don Ramon. Ang matagal niyang kinimkim na katotohanan ay sumabog na parang isang bulkan. Tama na, sigaw niya tumatayo. Ang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Tumingin siya kay Laya. Patawarin mo ako, anak. Totoo ang lahat. Si Amaris, ginamit niya ang isang pagkakamali ko noon sa negosyo. Isang maling desisyon na halos ikabagsak ng kumpanya para kontrolin ako. Tinakot niya ako na isisiwalat niya ang lahat kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kung hindi kita ipapakasal. Kung hindi ko hahayaang apihin kanya. Tumingin siya sa kanyang asawa. Minahal kita, Amaris. Ngunit ang pagmamahal mo ay hindi pagmamahal. Ito ay lason. Sinira mo ang lahat. Ang pag-amin ni Don Ramon ang huling dagok. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Hindi, bulong ni Selena. Ang kanyang pag-iisip ay tila bumigay na. Hindi pwedeng mangyari to. Akin si Sinag. Akin lang siya. Tumingin siya kay Laya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Puno ng kabaliwan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi ka bumalik, kung namatay ka na lang sana kasama ng nanay mo, masaya na sana kami. Selena, tumigil ka na. Pakiusap ni Laya. Nakakaramdam ng awa sa kabila ng lahat. Ngunit huli na ang lahat. Ang isip ni Selena ay tuluyan ng bumigay. Ang pagtanggi sa katotohanan, ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinangarap, ay masyadong mabigat para sa kanya. Sa isang iglap, tumayo siya. Sa kanyang pagdaan sa isang maliit na mesa, dinampot niya ang isang fruit knife na ginamit para sa mga prutas kanina. Kung hindi ka mapupunta sa akin, dapat kang mamatay. Sigaw niya.
Ang kanyang mukha ay nag-iba na, puno ng galit na hindi na para sa isang normal na tao. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sumugod si Selena, hindi papunta kay Sinag, kundi papunta kay Laya. Sa kanyang isipan, si Laya. At ang dinadala nitong bata, ang ugat ng lahat ng kanyang pagkabigo. Lahat ito kasalanan mo. Mapusa si Tatadawe, Bumpus. Bago pa man may makakilos, si Selena ay nasa harap na ni Laya, ang kutsilyo ay nakaamba. Ngunit si Laya ay hindi na ang dating Laya na puno ng takot. Sa halip na umatras, humakbang siya pasulong. Tapos na ang laro, Selena, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ang kalmadong iyon, ang kawalan ng takot sa mga mata ni Laya, ang lalong nagpagulo sa isip ni Selena. Humiyaw ito, isang hiyaw ng isang taong tuluyan nang nawala sa sarili at isinaksak ang kutsilyo. Ang talim ng kutsilyo ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit bago pa man ito umabot kay Laya, isang anino ang mabilis na gumalaw, si Sinag. Kahit hindi pa lubos na malakas, ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Laya at ng sumusugod na si Selena. Hindi niya sinubukang agawin ang kutsilyo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang bigat para itulak si Selena palayo, dahilan para mawalan ito ng balanse at bumagsak sa sahig, malayo sa kanila. Ang kutsilyo ay tumalsik mula sa kamay nito at lumikha ng isang matinis na kalansing. Niyakap ni Sinag si Laya mula sa likod, ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakaprotekta sa kanya at sa kanilang anak. Tapos na! Bulong niya sa tainga ni Laya. Ligtas na kayo! Si Selena ay nanatili sa sahig. Hindi na tumayo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong tingin. Humahagulgol siya, pagkatapos ay tumatawa, pagkatapos ay nagsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng sumuko. Habang ang mga gwardya ay pumapasok para kunin si Selena, si Amaris naman ay nakatayo lamang sa isang sulok, parang isang estatwang nabuwal. Ang lahat ng kanyang kasamaan, lahat ng kanyang mga plano, ay nagtapos sa pagkasira ng sarili niyang anak. Nang dumating ang mga pulis, kasama ang ebidensya ng blackmail at attempted murder, hindi na ito nanlaban. Sumama ito ng tahimik, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang larawan ng ganap na pagkatalo. Makalipas ang ilang linggo, ang hasyenda ay nagsimulang magbago. Sa pamumuno ni Laya, ang dating mabigat at malungkot na aura ng bahay ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Ang mga bintana ay laging bukas. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin. Ang hardin, na dating simbolo ng mga lihim, ay muling namulaklak. Isang hapon, bago sila tuluyang lumipat ni Sinag sa hasyenda, kinausap sila ni Don Ramon. Aalis na ako, mga anak, sabi nito. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay na sa isang maliit na maleta. Hindi ako nararapat dito. Pananagutan ko ang lahat ng aking pagkukulang. Haharapin ko ang anumang kaso na isasampa ng mga Montenegro at ng batas. Tumingin ito kay Laya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi na kayang burahin ng panahon. Ang tanging hihilingin ko lang, anak, sana balang araw, mapatawad mo ako. Hindi sumagot si Laya. Ngunit sa kanyang katahimikan, may pag-unawa. Tumango na lamang siya. Habang pinapanood niyang maglakad papalayo ang kanyang ama, naramdaman niya ang pagsasara ng isang mahabang kabanata
ng kanyang buhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang katahimikan sa isang puting silid sa ospital ay binasag ng isang malakas na iyak ng isang sanggol. Hawak ni Laya sa kanyang mga bisig ang isang maliit na anghel, ang kanilang anak na lalaki. Si Sinag ay nasa tabi niya, ang isang kamay ay nakahawak sa kamay ni Laya, at ang isa ay marahang hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanilang anak. Kamukha mo siya, bulong ni Laya, nakangiti sa kabila ng pagod. Hindi, sagot ni Sinag. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Ang mga mata niya sa'yo, puno ng liwanag at pag-asa. Pinangalanan nila siyang Aki, mula sa salitang araw sa Hapon, dahil siya ang kanilang bagong araw. Isang hapon, ilang buwan matapos nilang iuwi si Aki sa hasyenda, magkasama silang nakatayo ni Sinag sa balkonahe. Tanaw ang luntiang hardin at ang papalubog na araw. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang paghinga ng natutulog na sanggol sa mga bisig ni Laya. Ang Hacienda de las Flores ay hindi na isang lugar ng mga anino. Ito na ay isang tahanan, ang kanilang tahanan. Inakbayan ni Sinag si Laya at marahan itong hinalikan sa noo. Naaalala mo ba noong sinabi kong hindi ito totoong kasal? Tanong ni Sinag. Ang boses ay malambing. Ngumiti si Laya. Araw-araw kong naaalala. Binabawi ko na ang lahat ng iyon, sabi ni Sinag. Bawat araw kasama mo ang pinakatotoong bagay sa buhay ko. Humarap si Laya sa kanya. Ang mga mata ay nagpapakita ng isang pagmamahal na malalim at subok na ng panahon. Natagpuan ko ang Sinag sa gitna ng aking kadiliman, sabi ni Sinag, hinahaplos ang kanyang muka. Sumandal si Laya sa kanyang dibdib. Dinadama ang tibok ng puso nito na minsang halos tumigil sa pagtibok para sa kanya. At ako, bulong niya, natagpuan ko ang aking kalayaan dito sa mga bisig mo. Magkayakap sila habang ang araw ay tuluyang lumubog, nagbibigay daan sa isang gabing puno ng mga bituin, isang pangako ng isang magandang bukas. At dito po nagtatapos ang kwento ni Laya at Sinag. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi sa pilitan, kundi kusang umuusbong mula sa pag-unawa, sakripisyo, at pagtitiwala. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan at pagtuklas na ang pinakamalaking yaman ay hindi mga ari-arian, kundi isang pusong marunong magmahal at isang pamilyang binuo sa katotohanan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at aliw. Ano pong masasabi ninyo sa kwento Nina, Laya at Sinag? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba o sa ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,